Hello, teachers and learner. Welcome to Bright Mind. In this lesson, you will learn the things that we need to do first before providing nail care services to our beloved client. So what are we waiting for? Join me to learn this lesson. Welcome, class! Today, pag-uusapan natin ang hand analysis, ang unang step bago mag-apply ng nail treatments. Ang kamay ay may butong nagbibigay suporta, muscles para sa galaw, at balat na proteksyon. Understanding these elements helps us provide safe and effective nail services. Bago simulan ng treatment, dapat nating obserbahan kung may signs ng irritation, allergies, or deformities para maiwasan ng complications. Class, mahalagang malaman ang competencies na kailangan sa nail care, lalo na sa hand analysis. Kabilang dito ang pag-unawa sa anatomy ng kamay, hygiene practices, at tamang pagsusuri bago mag-apply ng treatment. Dapat din nating i-consider ang kalagayan ng client, tulad ng skin condition o allergies, para ma-adjust ng tama ang nail care procedure. Ang mastery ng mga competencies na ito ay makakatulong sa professional at safe na nail service. Class, bago tayo mag-proceed sa nail care service, kailangan nating obserbahan ang kamay ng client. Ang kamay ay binubuo ng maraming buto, muscles, at ligaments na nagbibigay daan sa malawak na movement, tulad ng paghawak at pagkapit sa mga bagay. Understanding this structure is important para sa safe at effective nail treatments. Dapat nating tiyakin na walang signs ng injury o deformities na maaaring makaapekto sa nail care procedure. Ngayon, we'll proceed with further assessment techniques for hand analysis. Class, kapag gumagawa ng nail care services, may mga techniques na ginagamit para sa female clients. Isa rito ang tamang paggamit ng cuticle pusher na tumutulong sa pag-aayos ng kuko at cuticle para maging malinis at maayos ang hitsura ng kamay. Proper cuticle care enhances nail health and aesthetics. Bukod dito, dapat din nating gamitin ang nail clippers ng maingat para maiwasan ang anumang injury sa kuko. Proper handling of tools ensures a safe and professional nail care service. Bago simulan ang nail care service, mahalagang itanong kung ang client ay buntis. May ilang nail care chemicals na pwedeng makaapekto sa kalusugan ng buntis, kaya't kailangang maging maingat sa pagpili ng products. We must ensure their safety by using non-harmful alternatives. Ang bawat treatment ay dapat i-adjust, depende sa kondisyon ng client upang maiwasan ang anumang risk sa kanilang kalusugan. Class, kapag may menstruation ng client, dapat nating i-consider ang mood at physical condition niya bago magbigay ng nail care service. Ang regla ay maaaring makaapekto sa emosyon at pakiramdam ng client, kaya't mahalagang maging maingat at mag-adjust sa kanilang needs. Understanding their mood ensures a more comfortable service experience. Dapat din tayong gumamit ng gentle techniques para maiwasan ang discomfort habang ginagawa ang procedure. A little consideration goes a long way in professional nail care. Class, tandaan natin na ang nail care ay para sa parehong lalaki at babae. Both men and women benefit from proper hand and nail maintenance, helping keep hands clean and healthy. Kaya mahalaga na ang nail care services ay accessible at angkop para sa lahat, regardless of gender. Bago simulan ang nail care service, mahalagang itanong kung ang client ay dumaan sa operasyon o may fracture sa kamay o braso. Kapag may injury, kailangan nating i-adjust ang nail care procedure para maiwasan ang discomfort o further complications. Dapat ring kumonsulta sa client tungkol sa kanilang medical history bago gamitin ang kahit anong product para sa kanilang safety. Class, bago tayo mag-proceed sa nail care service,
dapat i-check kung may allergic reactions ang client. Ang rashes at hives ay maaaring senyales ng allergy sa nail care products, kaya mahalagang obserbahan kung may ganitong skin reactions. If present, we need to avoid using certain chemicals to prevent irritation. Kapag may nakikitang signs ng allergy, it's best to consult the client at gamitin ang gentler alternatives para maiwasan ang adverse reactions. Class, bago gumamit ng nail care products, mahalagang malaman ang skin type ng client. Ang balat ay maaaring normal, dry, oily, o combination, kaya kailangan piliin ang tamang produkto na hindi magdudulot ng irritation. Knowing their skin type helps us choose the right soap and nail care solutions for a safe service. Siguraduhin na ang produkto ay hindi masyadong matapang para maiwasan ang allergies o negative skin reactions. Bago simulan ang nail care service, mahalagang hugasan ang kamay ng client gamit ang maligamgam na tubig at sabon. This step helps remove dirt and bacteria, making sure na malinis ang kamay bago mag-scrubbing. Hygiene is an essential part of any nail care procedure. Matapos maghugas, siguraduhin na tuyo ang kamay gamit ang tuwalya upang maiwasan ang residue na maaaring makaapekto sa nail service. Class, sa isang salon, ang paraan ng pagtupi ng tuwalya ay may ibig sabihin kung ito ay nagamit na o hindi pa. Ang tamang style ng pag-aayos ng tuwalya ay nakakatulong sa pagkilala kung ito ay malinis o kailangan ng palitan, ensuring hygiene in the nail care setup. As professionals, mahalagang tandaan na ang maayos na organization ng mga kagamitan ay essential para sa isang safe at sanitary nail care service. Class, mahalagang tandaan na ang style ng pagtupi ng tuwalya sa salon ay nagpapakita kung ito ay hindi pa nagagamit. Kapag maayos ang pagkakatupi o pagkakarolyo ng tuwalya, ibig sabihin ay malinis at handa na itong gamitin sa client. This is a standard practice in salons para mapanatili ang hygiene at professionalism. Dapat laging tiyakin na ang ginagamit na tuwalya ay hindi contaminated upang maiwasan ang anumang infection o discomfort sa client. Class, tapos na natin ang discussion about hand analysis sa nail care. Ang tamang pagsusuri ng kamay ng client ay napakahalaga para sa safe at effective na nail treatment. Salamat sa inyong pakikilahok. Sana magamit ninyo ang knowledge na ito sa inyong nail care practice. See you next session.